Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin na ngayong araw, November 20, 2025. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado po niyan ang Southern Mindanao at yung shearline naman apektado po niyan yung eastern section ng Northern Luzon at northeast monsoon. Apektado naman po niyan ang natitirang bahagi ng Northern Luzon. So asahan nga po natin itong ITCZ, apektado po niyan ang Davao Region, Sorsogon, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Palawan. Kasama pa rin po ang natitirang bahagi ng Mindanao, apektado po yan ng ITCZ. So expected natin yan yung mga possible flash flood or yung landslide dahil nga sa posibleng moderate to heavy rain na posibleng maranasan dyan dahil nga sa ITCZ. At yung shearline naman, apektado naman po niyan yung Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, and Aurora. At ang parte naman ng Batanes ay apektado naman ng Northeast Monsoon at ang Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Ilocos Region. Habang yung Easterlies naman, apektado po niyan yung Quezon at Metro Manila. So saan po natin may mga pag-ulan po tayo mararanasan sa madaling araw at sa umaga. Ito po yung mga may hina o yung mga isolated rain shower lamang po. At ayon naman po sa ating advanced weather forecast ng European Center, meron nga tayong posibleng sama ng panahon na i-monitor at posibleng magiging bagyo. As of now, mahinang bagyo sa may parte na ng West Philippine Sea at kung hindi nga magbabago yung senaryo, dito rin po siya malulusaw dahil nga po sa paglakas ng Northeast Monsoon o nung amihan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, so bukas nga po, November 21, so expected pa rin po natin patuloy nga po na nakakaapekto sa ating bansa yung shearline, ITCZ at yung Northeast Monsoon. Pagdating naman po ng November 22, same scenario pa rin po pero magkakaroon po ng possible low pressure area sa loob ng ITCZ. At pagdating naman po ng November 23, so expected natin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility yung low pressure area. At pagdating po ng November 24, nasa eastern section po yan ng Mindanao at posibleng magdulot nga po yan ng pag-ulan. By November 25, yung low pressure area, aangat po yan sa parte ng Visayas papunta sa may parte ng Bicol Region at magpapaulan po yan kaya mag-ingat nga po yung ating mga kababayan. Pagdating naman po ng November 26, possible nga po yung low pressure area ay andito na nga po yan sa western section ng ating bansa. Kaya expected nga po natin na magiging maulan ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng November 28, posible po yan mag-develop bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Kaya mag-ingat po yung ating mga kababayan sa western section ng ating bansa. Pero pagdating naman po ng November 29, ito po ay bahagyang hihina dahil kung mapapansin nga natin yung paglakas ng amihan. At ito nga po yung magiging main factor para po itulak pababa at posibleng dahan-dahang humina at mag-downgrade bilang isang low pressure area. Pagdating po ng November 30, almost stationary nga po yung kanyang senaryo. At pagdating naman po ng December 1, bababa po yan sa may parte ng Palawan. At pagdating ng December 2, dito nga po ay tuluyan na nga pong malulusaw itong nasabing sama ng panahon. May mga low pressure area rin tayo nakikita sa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung mapapansin nga po natin, dalawang low pressure area yung nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na ating i-monitor kung posible itong magtuloy or posibleng malusog din kagad.
Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.